Kwentuhan lang tayo mga kalingap, mga ka-Adonis. Well, nadinig ko nga yung mga inilatag na rules and regulation ng ating pong bagong talagang president ng mga president ng mga reactors o ng anumang mga grupo dito sa Kalingap. Lahat na kinuha na ni Kuya Brooks at itinalaga na lahat sa kanya. Ayon na rin sa kapangyarihan na binigay sa kanya ni Kuya Bal, Presidential Decree 88 which bestows all the powers of the universe na mapunta kay Kuya Brooks. At dahil dito, hindi naman ako na-shock sapagkat mukhang ang may electric shock dito, si Kuya Brooks. Sabi nga nila, napanood ko nga kila Bebe Bopit na sinasabing diversionary daw ito. Itong pagkaka-appoint kay Kuya Brooks dito sa posisyon ng president ng mga president. At sabi naman ni President Sangkay ay pinapaikot daw muli ang washing machine. Wala akong pakialam sa washing machine. Actually, naghihintay nga ako sapagkat maglalaba ako mamaya. At marami pa nakapila, kaya ikot ng ikot yung mga washing machine ngayon. Pero ngayon, ito lang ang masasabi ko. Kung sa tingin ninyo, pabor ito kay Kuya Brooks, itong pagkakaupo niya sa silya elektrika, sa trono, nagkakamali kayo. Very wrong. Sapagkat ang totoo niya, suicide ito para sa kanya. Ang totoo niya, sacrifice pa nga ito para sa kanya. Sapagkat kung totoo na dinadivert ang issue para patayin na ng tuluyan ang issue kay Kalingap Dan na kanyang anak, ibig sabihin dito, nagsasakripisyo na si Kuya Brooks para sa kanyang anak. Wherein, hindi naman yan ang ating pag-uusapan na at hindi na natin bubuksan pa yung kaso na yan. Sapagkat, enough is enough. I agree with that. Pero, ito lang ang masasabi ko kay Kuya Brooks. Isa kang henyong ama. Nakukunin mo ang lahat ng pasakit at hirap para lamang sa iyong anak na si Kalingap Dan. Okay naman yun. Wala naman tayong problema dyan. Itong pagkakatalaga sa iyo ni Kuya Bal, inilalayo yung sitwasyon para hindi na maalala ang masakit na nakaraan na dinaranas, sanhi ng mga sugat ng nakaraang mga araw. Itong pagkakaupo ni Kuya Brooks, hindi masarap. Baka akala nyo, hayahay na ang buhay ni Kuya Brooks. Huwag kayong papakasiguro sapagkat yung pagkakaupo ni Kuya Brooks, sabi ko nga kanina, ito ay suicide. Promise. Naawa pa nga ako sa kanya sapagkat naglatag siya ng kanyang mga plataforma, mga rules, na habang binabanggit niya ito, ay para bang ang nilalatag niya ay hindi mga rules and regulation, kung hindi last will and testament. Sapagkat sa oras na tuluyan na, opisyal na makaupo, si Kuya Brooks sa upuan na yan, dadaloy na ang mga kuryente. Bakit? Kagaya ng sinabi ng mga kasama nating reactors, especially ng mga presidents, balita ko gusto nilang mag-resign sa oras na umupo si President Brooks at bababa daw sila. Wherein, sila Sangkay Lons, marahil si Birador, si Jovelito TV official, si Banat Bagsik, marahil ay hindi bababa o hindi lalabas sa Kalingap. Kung hindi ang ibababa nila ay yung mismong switch ng silya elektrika para lalong makuryente si Kuya Brooks. At dahil dito, masisira na rin ang washing machine sapagkat hindi na iikot at iikot na lamang ito sa alaala ni Kuya Brooks. Pag nagkataon, hindi magiging madali. Napapasanin niya lahat ng grupo. Sa oras na umupo siya, baka mapatayo siya ulit. Ibig sabihin, hindi kakayanin ni Kuya Brooks. Lahat ng pasakit ay daranasin niya. Lahat ng mga kritisismo ay lalong madodoble sa oras na umupo si Kuya Brooks. Sa konting panuntunan lamang na hindi masunod, siguradong giyera na, parang Iran at Israel. Pag nagkataon, itong sinasabi ninyong royalty ni Kuya Brooks, bilang presidente ng mga presidente, ay isang pasakit, hindi hayahay kung hindi ito ay isang bitay. Hindi hayahay kung hindi bitay para kay Kuya Brooks. Kaya naaawa ako sa kanya sapagkat itong kanyang haharapin ay hindi biro. Hindi maganda. Marahil siguro kaya natatawa si Kuya Bal ay dahil alam niya ang susuungin, alam niya ang haharapin
na problema ni Kuya Brooks sa oras na hawakan niya lahat ang mga posisyon na ito sa loob ng Kalingap. At habang siya ay nakaupo sa kanyang pwesto, natutusta ang kanyang utak sapagkat marami siyang dapat gawin, marami siyang dapat patunayan, marami siyang dapat ingatan. Pero mahirap mag-judge. Malay natin makaligtas si President Brooks at tayo ay mapahiya. Pero sabi ko nga, mas magandang mapahiya na tayo kesa tayo ay maging tama. Sapagkat kapag tayo ay napahiya, pwede naman tayo magsabi na, sorry lang, tao lang. Pero paano kung tayo ay tama? Hindi magiging sapat yung sorry na sasabihin ni Kuya Brooks. Sa oras na bumagsak ang kanyang administrasyon kasabay ng kanyang pagbagsak. Huwag naman sana, sapagkat sa bawat pagbuka ng liwanag, sa bawat pagsilip ng araw sa panibagong umaga, may nag-aantay na mga tsansa sa ating pagbabago, sa ating mga ginagawa sa buhay. Yan ang ating hinihintay. Marami tayong pagkakamali sapagkat marami ang nakatingin sa atin na hindi natin dapat kailangan pang patulan, hindi natin kailangan pang dapat pansinin upang ang lahat ng lalabas sa ating mga bibig ay hindi puro pagkakamali, kung hindi puro pagtatama sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali. Sinasadya man o hindi. Yan ang dapat na talumpati ng isang presidente, ng mga presidente, ng mga presidente, ng mga presidente, ng mga presidente. Hindi yung magre-rebuttal pa. Sabi ko nga, kung kayo ay tatanungin ko, sa tingin nyo, pabor ba kay Kuya Brooks ang kanyang pagkakaupo ng masarap na masarap diyan sa trono ng kanyang kaharian? O ito ay isang pasakit lamang, isang pagsasakripisyo para matapos na ang lahat ng issue? Sapagkat logically, na ang gustong mangyari ng administrasyon dito ay mapokus na ang lahat dito kay Kuya Brooks na lamang. At kalimutan na natin yung mga iba pang issue. Ibig sabihin, lumalabas na sacrificial lamb din itong si Kuya Brooks. Hindi siya tunay na makapangyarihan. Marahil ang kanyang kapangyarihan lamang ay 9 volts lamang. Pero malakas ang volts na kanyang daranasin sa oras na siya yumupo sa silya elektrika ng kanyang kaharian, dulot ng mga reactors na nag-aantay lamang ng kanyang pagkakamali. Nag-aantay lamang ng pagkakataon na buksan ang mga mahiwagang kahon ng kaalaman na hindi nyo alam. Kaya, naawa talaga ako kay Kuya Brooks. Hindi po hayahayang buhay ng isang pagiging presidente ng mga presidente, 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 ng mga presidente. Ito ay isang bitay. Yung kanya mga nilalatag na mga rules, hindi po magiging rules ngayon yan. Malamang, ito po ay magiging huling habilin ni Kuya Brooks pag nagkataon bago siya tuluyang mapatalsik muli sa kanyang trono. At sa oras na siya ay mapatalsik, baka sunog na siya sapagkat tinanggap niya na lahat ang kuryente ng ngit-ngit at galit, ng inis, ng mga taong hindi siya gusto, hindi siya bate. Hindi naman ako galit kay Kuya Brooks. Sabi ko nga wala namang perfectong tao. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero sinasabi ko rin nito, syempre, para naman makapag-isip-isip si Kuya Brooks sapagkat kailangan niya ng advisor bilang isang presidente. Kung baga, ako dapat ang kinukuha niya. Pero wala pa ako natatanggap na tawag. Kaya, well, sa tingin ko, suicide na talaga itong mangyayari kay Kuya Brooks. Sayang ang iyong buhay. Hindi ito magiging hayahay para sa iyo. Kung hindi ito ay magiging isang bitay. Pangulo ng mga Pangulo. Kuya Brooks! Anak payat ka, Kuya Brooks! Gawin kitang Pangulo ng mga Pangulo.